tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Bodyguard ni Imelda Marcos kumasa sa holdapan sa bus. Isa patay, 2 arestado. Gasolinahan hinold up. Suspect hinabol ng mga pulis, 2 patay. Pagkatapos magbulgar, DILG Secretary Mike Sueño sinibak sa pwesto. Sa trending news, rider na biktima ng hit and run. Sa good news, mga Pinoy DH na nakabase sa Singapore makakaasa ng taas sahod sa Mayo. Sa Alam Ba News, gaano nga ba kaimportante ang pagkakaroon ng smoking ban sa bansa? Sa Newscovery, color-changing shoes na imbento. Sa ibayong dagat mula sa Russia, St. Petersburg subway binomba. Sa Game Now, Adamson na kampiyon sa Father Martin's Cup pre-season tournament. Sa Showbiz, Gabby Concepcion, hindi prioridad ang pelikula kay Sharon Cuneta. Lot de Leon, kumpirmadong ikakasal sa Lebanese boyfriend. At sa Aliwan featuring 100 fiestas in the Philippines, ano nga ba ang Pamulinawin Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan at narito ang detalye ng ating mga balita. Huli sa dashcam ang kawalan ng konsensya ng driver ng isang pulang sasakyan matapos na takbuhan lamang ang responsibilidad nito sa nakabanggang motorsiklo or motorcycle rider. Dahil dito muntikan pa nga masisi ang siya pang witness sa naturang pangyayari. Para sa kabuang detalye ng insidenteng yan, narito ang ating report. Nakuna ng dashcam ng malinaw ang pag-hit and run ng pulang sasakyang ito sa nakasalubong nitong rider. Makikita sa naturang video na in-upload ng isang Mike M. Prod na bahagya ng bumagal ang takbo ng rider matapos makita na makakasalubong na nito ang naturang kotse na hindi na naplakahan pa. Ngunit sa halip na magbagal din sa pagtakbo ang sasakyan upang maayos na magkabigayan sa daan, nagmadali pa ito sa pagtawid hanggang sa mahagip ang rider at tumilapon, kung saan makikitang naunang bumagsak ang ulo nito. Bagamat may suot na helmet, matindi pa rin ang tinamong head trauma ng biktima, dahilan kung bakit matindi ang pagdugo nito at sandaling nawalan nito ng ulirat. Samantala, sa halip na tumigil at tulungan ang nabanggang rider, nagpatuloy ito sa pag-arangkada at hindi na bumalik pa.
Ilang sandali pa matapos ang insidente, dumating ang mga pulis upang rumisponde sa biktima kung saan ang may-ari ng naturang video ay pinagdudahan pang suspect sa pangyayari. Ngunit matapos ipangako nitong ibibigay ang nakunang video, agad din itong pinaalis sa lugar. Hindi naman malinaw kung ano na ang nangyari sa lalaki na bahagyang nakagalaw rin matapos na sandaling mawalan ng malay. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, patay ang isang hold-upper habang arestado naman ang dalawa nitong kasamahan matapos magtangkang mambiktima sa Quezon City. Kung paano napigilan ang pang-hold up ng mga ito, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Patay ang isa sa tatlong humold up ng bus nang makipagbarilan sa sospek ang pasaherong pulis sa Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa mga pasahero ng Diamond Star Bus, nagdeklara ng hold up ang mga sospek pag-akyat pa lang sa Kamuning Kamyas flyover. Pagdating sa kanto ng Quezon Avenue at EDSA, tumayo ang nakasibilyang pulis na si PO2 Joselito Lantano at binaril ang isang hold-upper na agad nitong ikinamatay. Arestado naman ang dalawa pang hold-upper na nakuhanan ng kalibre 38 baril at balisong. Napag-alaman na off-duty na close-in security aid ni dating First Lady at ngayon ay Congresswoman Imelda Marcos si Lantano na tiyak nang tatanggap ng spot promotion. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isang report. Lalaki patay matapos makipagbarilan sa mga pulis Parañaque. Ibabalitain sa atin ang live ni RH27, Noche Cacas. Noche? Yes, Bien, patay agad ang isang lalaking nakasakay sa motorsiklo matapos umanong manlaban ng sitain ng mga pulis sa Sunrise Drive, 4th Estate Subdivision, Barangay San Antonio, Parañaque City, alas 12:30 ng hating gabi kanina. Walang pagkakakilanlan na nakuha sa suspect na nakasuot ng polo shirt at puting pantalon. Ayon kay Senior Superintendent Jemar Modequillo, ang hepe ng Parañaque Police, nagsasagawa sila ng opla na sita sa Banner Street nang hindi huminto ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo at kapwa walang helmet. Nang iniradyo na ay naabutan ang dalawang lalaki at dito na umano bumunot ng baril ang isa habang ang isa naman ay nakatakbo. Nakapagpaputok pa man ng baril ang suspect, kaya napilitan ang mga pulis na gumanti ng putok sa crime scene. Nakakuha ng isang kalibre 38 na baril, samantalang walang plaka at dokumento naman ang motorsiklo. Nakadiscover ang soko ng dalawang sachet na naglalaman umano ng pinatuyong dahon ng marijuana mula sa bulsa ng lalaki. Naalam pa rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng nasawing suspect. Yan ang DCRH News, RH27, Noche Cacas, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, nagbabalita ng live si RH27, Noche Cacas. Samantala, isa pang hold-upping incident ang naganap sa isang gasolinahan sa Quezon City pa rin. Kung naaresto ba ang mga suspect, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Patay sa barilan sa mga pulis ang dalawang lalaking hold up sa Unioil Gasoline Station, Viluna Road, Quezon City kaninang pasado hating gabi. Tadtad ng tama ng baril ang dalawang suspect na hindi pa nakikilala at armado ng kalibre 45 at 38 baril. Naaktuhan ng mga pulis ang suspect na patakas na tangay ang may 600 pisong kita na kinuha nila sa cashier na si Jerilyn Layugan. Hinabol ng mga pulis ang suspects at kasunod na maikling habulan ay sumiklab ang barilan at napatay ang dalawa sa Mabilis Street sa area ng Viluna. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa iba pang balita, sinibak na sa pwesto si DILG Secretary Mike Sueño. Kung ano ang naging sanhi ng pagkakasipas ng kalihim, alamin natin mula sa report na ito.
Pagkatapos ibulgar na may mga opisyal na kumikilos para mapatalsik siya sa pwesto, sinibak ni Pangulong Duterte sa posisyon si DILG Secretary Mike Sueño. Kinumpirma ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na sinibak ng Pangulo si Sueño sa pagtatapos ng cabinet meeting kahapon. Sinabi ni Abella na nawalan na ng trust and confidence ang Pangulo kay Sueño at nais ng Pangulo na ang hakbang niyang ito ay magsilbing babala sa iba pang miyembro ng gabinete at opisyal sa gobyerno. Isa si Sueño sa malalapit kay Duterte na kumumbinsi ritong tumakbo sa eleksyon. Sa kanyang talumpati sa Cagayan de Oro City noong linggo, sinabi ni Duterte na isang opisyal ang kanyang sisibakin sa pagkadawit sa korupsyon. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report, divorce bill. Pinaaksyonan na sa Kamara sa gitna ng kontrobersiya sa extramarital affair ni Speaker Alvarez. Ibabalitaan sa atin ni RH14, Lef Narciso Abenales. Hinimok ng Gabriela Party List si Speaker Pantaleon Alvarez na isama ang divorce bill sa listahan ng priority measures ng Kamara. Ginawa ng Women's Group ang pahayag sa gitna ng kontrobersya sa extramarital affair ni Alvarez. Sinabi ni Gabriela Representative Arlene Brosas na ang diborsyo ay isa sa legal options na pwedeng magamit ng mga mag-asawang wala ng pag-asang maayos ang relasyon. Ayon kay Brosas, panahon ng pag-usapan sa Kongreso ang pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas para maging legal ang paghihiwalay ng mga mag-asawang irreconcilable ang kaso. Gayunman, linaw ng kongresista na hindi lisensya ang diborsyo para mangaliwa. Ilang beses nang naihain ang divorce bill sa Kamara pero bigong makalusot sa mga nakalipas na Kongreso. Yan ang DCRH Newsletter, Narciso Abenales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, sinisi ni Pangulong Duterte ang batas na ipinasa ni Senator Francis Pangilinan sa pagdami ng mga batang kriminal. Kung bakit si Senator Pangilinan ang napag-initan ng Pangulo, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Tangasang sinisi ni Pangulong Duterte ang batas na inakda ni Senator Francis Pangilinan sa pagdami ng mga kabataang kriminal. Naglabas ng matinding pagkontra si Duterte sa batas ni Pangilinan na nagtaas sa criminal liability sa edad na 15 anyos mula sa dating 9 years old. Sa ilalim ng batas ni Pangilinan, hindi maaaring hulihin, kasuhan, litisin at parusahan sa krimen ang mga 15 anyos pababa. Idiniin ni Duterte na pabor siyang kahit mga 15 anyos pababa ay maparusahan na sa paggawa ng krimen para magsilbing panakot sa lahat. Noon kasi sa batas, pagka below 9 ka, wala kang kasalanan talaga, baski anong gawin mo. Palo lang ng tatay pati mama mo. Pagka nagka 9 ka tapos 12 ka lang below, hindi ka 13, 12, dadalhin ka sa korte at tatanungin ka kung bakit gumawa ka ng masama. Ang ginawa ni Pangilinan, I'm so sad over the sordid history of our country. Pinasa niya yung Juvenile Offenders Act at binaba niya ang edad sa 15. Pagdating mo ng 15, wabaski anong gawin mo, patayin mo yung, magpatay ka dyan, maggalaw ka ng mga babae, whatever the crime, robbery with homicide, robbery with rape with homicide, kung anong kasalanan mo, pagdating ng nanay mo, ibigay ka balik sa ganyan. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mass arrest ng mga miyembro ng kadamay kinundina ng militanteng grupong bayan. Ibabalitaan sa atin ng live ni RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy?
Bien, maring kinukonsina ng militanteng grupong bayan ng mass arrest ng mga miyembro ng kadamay sa Tanda Sora, Quezon City. Ayon kay Reyes, Secretary General ng grupong bayan, masyadong mapanupil umano ang pag-aresto sa mga pamilya kasama na ang 16 na bata at 8 senior citizen. Wala rin na niya nakikitang batayan sa mga gawagawang kaso na trespassing, ma-rescue sa mistake at sa coercion. Nagbalik lamang niya sa lupa kung saan dating nakatiig ang kanilang mga bahay, isang taon matapos daw ang demolition. Sinabi pa ni Reyes na muling sumitingkat ang malalang problema sa pabahay na napapatuloy sa ilalim ng rehimeng Duterte. Marapat niya na harapin sa lalong madali panahon kapwa ng pamahalaan at maging sa PISOK ang usapin ng socio-economic reform at programang pabahay. Yan ang Bisa Jibo Gisales, RH39, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, RH29, Kuya Boy Gonzales. Samantala, naalarma na ang Malacanang sa sabay-sabay na leave ng immigration officers. Kung bakit nagkaroon ng mass leave, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH09, Sunny Casulia. Umabot na sa sukdulan ng problema sa Bureau of Immigration kung saan daan-daang frontliners sa mga airports ang nakabakasyon o ayaw pumasok dahil sa mass leave. Mahaba ang pila sa mga immigration counters sa airports, lalo na sa NAIA terminals. Ginawa ito ng BI frontliners nang kanselahin ng gobyerno ang mga tinatanggap nilang kabayaran. Personal nang ipinaabot ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mistulang exodus ng mga BI personnel at kahit ang Department of Budget ay kumilos na rin tungkol dito. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, magbalitang showbiz na muna tayo. Gabby Concepcion, hindi raw prioridad ang pelikula kay Sharon Cuneta. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH43, Rocky. Siguradong madidisappoint ang fans ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion na naghihintay ng kanilang reunion movie. Ito'y dahil sinabi ni Gabby na hindi niya prioridad ang pagsasama nilang muli ng kanyang dating asawa sa isang pelikula. Ayon kay Gabby, mas prioridad niya ang kanyang mga TV show sa GMA7 at kung magkakaroon umano ng time na maipasok niya ang nasabing pelikula sa kanyang schedule, ay posibleng gawin niya ito. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang 12:00 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, ikaw ba ay mayroong magulang o kamag-anak na kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa, partikular sa bansang Singapore bilang domestic helper? Isang magandang balita dahil nakatakda na ang aasahan nilang taas sahod o aumento sa lalong madaling panahon. Kailan kaya ito mararamdaman ng mga kababayan nating DH sa nasabing bansa? Alamin natin mula sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Simula sa darating na Mayo 1, aasahan na ng mga Pinoy domestic helpers sa bansang Singapore ang inaasam na taas sahod. Ayon sa pahayagang The Straits Times na nakabase sa nasabing bansa, sa kasalukuyan ang tinatanggap na minimum wage ng mga Pinoy DH ay aabot lamang sa 559 Singaporean dollars o 20,087.19 pesos sa kanilang buwan ng sahod. At sa pagpasok ng buwan ng Mayo, mas malaki na ang maipadadalang pera ng mga ito sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas dahil aabot na sa 570 Singaporean dollars, katumbas ng 20,482.47 pesos ang nakatagdang pagtaas sa kanilang tatanggaping buwan ng sahod. Magandang balita para sa mga pamilyang umaasa sa kanilang mahal sa buhay na nagtatrabaho sa Singapore. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita.
Inaprobahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Sangguniang Panlunsod ang Anti-Smoking Ordinance sa Maynila. Bukod dito, inanunsyo na rin ang nalalapit na pagpapatupad ng smoking ban sa buong bansa. Pero gaano nga ba kaimportante ang pagkakaroon ng smoking ban? Ano nga ba ang may dudulot nito? Alamin natin mula sa report ni RH49, Rita Salonga. Inaprobahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Sangguniang Panlunsod ang Anti-Smoking Ordinance sa Maynila. Ang Ordinance 7812 o ang Smoke-Free Ordinance ay gagabay sa dati ng Anti-Smoking Ordinance 7748 na matagal nang na-implement simula 1991 pa. Ibig sabihin nito, bawal nang magyosi sa lahat ng pampublikong lugar, mga gusali na pagmamayari ng gobyerno. Kabilang dito ang mga parke, eskwelahan at gusali. Bibigyan pa rin naman ng smoking area ang mga nasabing lugar kung saan dito dapat lalapit ng may 10 metro sa daanan ng tao. Matagal nang iminumungkahi ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabawal magyosi sa pampublikong lugar at ngayon, unti-unti na itong naisasakatuparan. Ngunit mayroon nga ba tayong anti-smoking ban sa bansa? At kung meron man, bakit tila hindi epektibo ito? At ano-anong sakit ba ang naidudulot ng pagyoyosi sa katawan ng isang tao? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga mahilig sa sapatos dyan. Gusto nyo ba ng iba't ibang kulay na shoes? Well, naimbento na ang color-changing shoes. Kung paano ito ginagamit at kung paano ito nagbabago ng kulay, alamin sa ating report. Are you tired of wearing the same shoes with the same color? Ito na ang pagkakataon mo para magmukha kang mayaman na papalit-palit ng shoes. Ito ay sa pamagitan ng color-changing shoes na Sir Castle Tees na inimbento ni Mike Phillips Jr., isang rally artist. Ang Sir Castle Tees ay isang uri ng sapatos na nagbabago-bago ng kulay depende sa sikat ng araw. Sa madaling salita, isa itong heat-sensitive design shoes. Kapag nasinagan ito ng araw ay nagbabago ang kulay at ang design nito. Habang kapag nasa lilim ito ay babalik ito sa dating kulay at design. Hindi ba parang magic? Ang maganda pa dito, makakapili ang mga customer ng gusto nilang shoes bago sila pipili ng disenyo na kanilang gusto o kaya i-describe lamang ang design para i-replicate ng owner nito na si Mike Phillips. Bagamat may kamahalan ng presyo nito na nagsisimula sa $150 o may katumbas na halaga sa piso na 7,500 pesos kung 50 pesos ang palitan ng $1 sa piso, ngunit dinadagsa ito ngayon ng mga customer. At yan ang ating Discovery, RH44, Vien Declas, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Russia, St. Petersburg subway binomba. Patay ang 11 katao matapos pasabugin ng hindi pa nakikilalang sospek ang St. Petersburg subway sa Russia. Nakikipagpulong si Russian President Vladimir Putin sa mga security chief ng lungsod nang maganap ang insidente. Agad naman ipinasara ang underground transport system matapos isa pang explosive device ang na-recover sa isa pang metro station. Batay naman sa lead ng mga otoridad, nasa early 20s ang sospek at mula umano sa Central Asia. Samantala, Botswana naman niyanig ng 6.5 na lindol. Niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang northwest ng Botswana kaninang madaling araw. Sa tala ng US Geological Survey, ang lindol ay may lalim na 35 kilometers sa Gaborone, ang capital town ng nasabing bansa. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang kanilang ginagawang pag-ikot para makita ang anumang pinsalang dulot ng lindol. Samantala, umabot naman ang intensity ng lindol sa bahagi ng South Africa. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Pasok na sana sa Winter Olympics para sa figure skating event si Pinoy skater Michael Martinez, pero isang detalye sa rules ng qualifying tournament ang nagbigay ng duda sa kanyang pag-advance papuntang Pyeongchang. Laking tuwa ng Filipino community nang makuha ni Michael Martinez ang 24th place sa 2017 World Figure Skating Championships na ginanap sa Helsinki, Finland. Ito ay dahil ang top 24 ng nasabing kompetisyon ang magiging qualified para sa Winter Olympics na gaganapin sa Pyeongchang. Pero isang rule ang nagsasaad na kapag nakapasok ang dalawang skater mula sa iisang bansa sa top 13, maaari silang magdagdag ng pangatlong skater sa Olympics. Dahil ang Japan, Canada, Russia at USA ay may tig-dalawang skater sa top 13, maaring matanggal sa top 24 si Michael Martinez. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma kung nakapasok na ba o hindi si Michael Martinez sa Winter Olympics. Kung sakaling hindi, mayroon pa siyang pagkakataong makapasok sa pamamagitan ng Nebelhorn competition sa Germany. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Kinumpirma ni Lotlot de Leon na pag-uusapan na nila ng kanyang Lebanese boyfriend na si Fred El Souri ang pagpapakasal. Ayon kay Lotlot, maikli lamang ang buhay, stop the hate at dapat umano ay magmahalan na lamang. Nagbigay din ito ng advice na kapag may pagkakataong magmahal ay magmahal lamang ng magmahal at wala umanong masama kapag nagmahal. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para sa lagay ng ating panahon, ano kaya ang ating aasahan ngayong araw? Alamin ang latest weather situation sa buong kapuluan straight from Panahon TV. Habang papalapit na ang tag-init season, papadami na rin ang inyong options para sa napakasayang bakasyon. Ngunit bago magplano ng inyong activities, alamin muna natin ang lagay ng panahon sa mga piling lungsod ng bansa. Perfect ang malamig na pakwan to beat the heat dito sa Cabanatuan City. Ang temperatura kasi dito ay aabot sa 33 degrees Celsius. Para naman sa mga masisipag na tourist guide sa Venice of Visayas sa Rojas, huwag pong kakalimutan ng pananggas sa ulan. Eksakto naman ang magandang lagay ng panahon sa General Santos para sa ating mga mangingisda. Dahil sa epekto ng tail end of a cold front dito sa Catbalogan at Surigao, asahang magiging maulan ng panahon at kasabay din ito ang mababang temperatura sa pagitan ng 22 hanggang 29 degrees Celsius. Huwag mag-alala dahil sa mga kababayan natin sa General Santos, Tagbilaran at sa Dipolog ay mararanasan ang maaliwalas na panahon. Ngunit asahan pa rin ang mga tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Ready ka na ba to off the bucket list sa mga travel destinations sa bansa? Bago ang lahat, i-secure muna ang lagay ng panahon dito. Ilabas ang artsy edge at mag-photoshoot kasama ang barkada sa pinagmamalaking Kalye Crisologo dito sa Vigan. Papabor kasi ang magandang lagay ng panahon sa inyong pamamasyal. Isa ka ba sa hobby ang underwater photography? Good news dahil in favor ang magandang panahon sa mga mag-snorkeling at divers ang lagay ng panahon sa Anilao. Samantala, sa mga turista dito sa Naga City, El Nido at Boracay, naku medyo uulanin ang inyong bakasyon kaya't pinapayuhan muna na i-enjoy na lang ang ibang indoor activities. Pero, kabaliktaran naman ang magandang panahon na iira dito sa Camiguin, kaya naman sulitin ang mga nais mag-food trip dito. O ha? Huwag kakalimutang bitbitin ang weather information na ito para sa inyong security. Mula dito sa Quezon City, ako si Eunice Santayas. Back to you, Dennis. Aliwa! Yes, na! Aliwa! Excited na ba kayo para sa Aliwan? The wait is almost over dahil ilang araw na lang ay idaraos na natin ang grandest festival in the Philippines. Pero bago natin alamin at kilalanin kung sino-sino at ano-anong mga festival ang aabangan natin sa Aliwan Fiesta, lalo na sa street dance competition, float competition at reyna ng Aliwan, kilalanin muna natin ang ating mga makukulay na kapistahan sa buong bansa, hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines.
At ang tampok nating fiesta for today ay ang Pamulinawen Festival. Alamin at kilalanin ang ating mga kasaysayan at makukulay na kultura. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang salitang Pamulinawen ay pangalan ng isang babae na ginagawang popular sa pamamagitan ng isang klasikong awitin ng mga Ilocano na Pamulinawen. Isinasagawa ang Pamulinawen Festival sa probinsya ng Lawag City, capital ng Ilocos Norte, tuwing ika-10 ng buwan ng Pebrero bilang paggunita sa pagkakatatag ng nasabing syudad at pag-alaala na rin sa pagkamatay ng patron saint ng mga ito na si Saint William the Hermit noong February 10, 1157 AD na pinaniniwalaan ng mga residente na siyang tagapagligtas ng kanilang probinsya sa mga kalamidad. Ang highlight na nasabing festival ay ang parada at street dance competition. Highlight din ng Pamulinawen Festival ang street pageant na nagpapakita ng cultural dances, dramas, and even floats. Meron din ditong drum and lyre competition na nilalakuan ng mga high school bands sa buong Lawag. Hindi rin nawawala ang mountain bike race para sa mga sporty type na mga residente. Ngunit ang mountain bike race na ito ay hindi lamang para sa mga residente ng Lawag, kundi maging sa mga bisita rin. Meron din itong civic military parade na siyang pasimula ng pagdiriwang ng kapistahan. Parada ito ng mga sundalo na naka-uniforme, complete with marching band and majorettes. Isa rin sa inaabangan tuwing Pamulinawen Festival ang Kalesa Festival, kung saan dinidekorasyonan ang mga kalesa at ipinaparada sa buong syudad. Pagkatapos ng parada, idinidisplay naman ang mga ito sa isang stage sa labas ng provincial capital. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang mapisaya, ista'y narito na. Iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Speaking of Aliwan, ilang araw na nga lang ba bago ang Aliwan Fiesta 2017? We only have 18 days to go before Aliwan Fiesta 2017. Bilis ng araw, grabe! At muli ay inaanyayahan namin ang lahat na makilahok at makisaya sa aming grandest festival in the Philippines. Ika nga dito sa Aliwan 2017, sa harap lamang yan ng Aliw Theater dito po sa Vicente Soto Street, Rojas Boulevard, Pasay City. At muli, yan po ay gaganapin sa April 20, 21 at 22. At sumay nyo na naman ang kalahating oras ang ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News at ni Dennis Antinor Jr., ako po si Vian Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.